Content natin ngayon for today is about sa bakit nga daw ba hindi pa kami umaalis ng Poland. Sa mga kagala, so isang mapagpalang araw na naman, magandang panahon dito mga kagala. So ang content natin ngayon for today is about sa bakit nga daw ba hindi pa kami umaalis ng Poland or wala ba kami planong lumipat na ibang part ng Europe kasi maliit naman daw ang sahod sa Poland. So mga kagala, nasagot ko na to sa ibang previous vlog ko. Lagi kong sinasabi yung dahilan ko. So pero hindi ko naman sinasarado yung pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang part ng Europe like Finland, like France, like Spain. Pero ibabalance natin yan mga kagala kung saan tayo bagay, kung saan mo gusto. So hindi lang puro trabaho at kumita ng pera. Pero kailangan mo ring i-balance yung environment, yung unahin na natin mga kagala ang cost of living. Sa Poland, pwede kang sumahod ng 100,000 or pataas pa. At hindi ka nag-iisip ng bayaring bahay. Katulad namin, wala kaming binabayarang bahay dahil libre po ang aming accommodation mga kagala. So, pangalawa, mga kagala, ang reason ko, yung cost of living mga kagala. Dito sa Poland, napakababa ng cost of living sa ibang part ng Europe, mga kagala. Especially sa France. Diyan, mataas ang cost of living. Diyan, sa Finland. Pumunta na rin po ako ng Finland. Ang mga bansang binabanggit ko na yan, ay napasyan ako na po, mga kagala. Kaya, alam na alam ko po, ang cost of living diyan ay hindi kasing liit ng nasa Poland ka. So, yun ang mga reason ko mga kagala kung bakit nanatili kami dito sa Poland kahit may mga kaibigan kaming pumunta na ng France. So, yun nga, kahit i-balance mo mga kagala, yung sinasahod mo doon at kung nagbabayad ka naman ng bahay is ganito rin ang kikitain mo. Baka mas maliit pa sa kinikita ko ngayon mga kagala. Bayad ka ng bahay, transportation, ang dami. Yung pagkain mo pa mga kagala, malaking cost yan pag pinagsama-sama mo. Pero doon makakatipid ka naman mga kagala, katulad niyang ng mag-share-share kayo ng bahay mga kagala, di siksikan kayo sa isang sample na lang mga kagala. Ang kwarto doon is nagkakahalaga ng pinakamura tayo 500 euro. Yun lang sa pagkakaalam ko, last 2 years ago pa yun, nung huli kami nagbakasyon sa Paris. So, example na lang yan, 500 euro, pinakamaliit na kwarto. Para hindi kayo malakihan sa 500 euro. So, kailangan mo ng kasama. So, magsasama kayo ng mga kaibigan mo na mag-share-share sa iyo sa isang kwarto, mga kagala. So, hamakin mo, napakaliit lang nun ng kwarto. Tapos, may sharing pa kayo ng kwarto, kama. So, gagawin yung double deck, mga kagala. Unlike dito sa Poland, sa amin is mayroon kaming sariling kwarto, kusina, may toilet, at wala kaming kasamang ibang tao sa bahay. Diba mga kagala? So napakalaking advantage nun. Kumpara sa pumunta ka na ibang part ng Europe, ay kailangan mo makipag-sharing ng kwarto para ma-list yung gastos na gagastusin mo para sa bahay. Diba? Pangalawa, cost of living naman. Dito sa Poland, makakabili ka ng 1 zloty. Pag nag-sale yung bigas, 1 zloty ang 1 kilo. So magkano lang sa piso yun? 14. So pag sa euro yun, mahal yun. Nasa 8 euro yata ang bigas. So hindi ko nakalimutan ko na yung tamang presyo doon. Kung may nanonood na taga ibang part ng Europe, paki-comment na lang yung 1 kilo ng bigas, magkano dyan. So pasensya na, hindi ko alam. Pangalawa, sa alak. Mahal po ang alak sa ibang part ng Europe. Sa Poland, mura ang alak. Alak talaga yung topic ha. Kasi siyempre, ako hindi ko kinakaila na umiinom ako. Mga special na whiskey pa yung mga iniinom ko. Mga Jack Daniels at saka Chivas Regal. So, kaya kung doon mo yan bibilhin, mahal yan mga kagala. Kaya, yun ang mga sagot ko sa mga katanungan na bakit hindi kami lumipat ng ibang part ng Europe.
So, hindi ko naman sinasarado yung pagkakataong makapagtrabaho sa tulad ng sa Spain. Kasi kung may magandang opportunity at sasagutin yung bahay namin at kahit hindi nasagutin ang bahay namin, kung may sahod na karapat-dapat, walang problema na malagpasan niya pa yung sahod ko dito sa Poland. 'Di ba? Pero kung hindi siya mapapantay sa sahod ko dito sa Poland is talagang mag-i-stay na lang ako dito. Hindi na ako pupunta na ibang part ng Europe. Pero nasa tao rin mga kagala kasi minsan may siniswerte dun sa ibang part ng Europe. Like yung mga kaibigan namin sa Finland, siguro ngayon siniswerte naman sila sa trabaho nila. Ito na nga mga kagala, isa pang reason kung bakit hindi kami umalis dito. Dito mga kagala, may legal kang documents. Hindi ko sinasabi yung ibang part ng Europe walang legal na documents. Especially sa Paris, yan talaga mga kagala. Sa Paris, France, wala pong bihira po ang napapapilan dyan mga Pilipino, lalong-lalo na pag galing sila sa ibang part ng EU. Sa Spain, so pwedeng magkapapil doon sa talagang sa 2 years mong pag-i-stay sa Spain, pwede ka na maging citizen o maging permanent residence hanggang sa maging citizen ka doon o dual citizen. Pero may pero lagi sa mga lalaki mga kagala, pag ikaw ay pumunta doon at wala kang skill like katulad ko, cook ako, pwede ako makapasok doon, may tatanggap naman tayo doon pag may papel ka na. Pero pag wala kang papel mga kagala, hanggang sideline ka lang doon. So, hindi mo alam kung kailan ka magtatrabaho at hindi mo alam kung kailan ka may trabaho. Unlike dito sa Poland mga kagala is permanente yung trabaho ko. So, baka masunod na buwan is meron na kaming bagong kontrata na unlimited mga kagala. So, hindi ko pa maibablog ngayon yung mga datos ng unlimited contract dahil hindi pa kami nakapirma ng bago. By December pa naman mag-i-expire yung contract namin. So, malalaman natin yan. Ibablog ko rin sa inyo yan. Kayo ang unang makakaalam yan mga kagala. So, yung topic lang natin ngayon, yung bakit hindi kami umalis ng Poland at saka sa Spain o sa ibang part ng Europe pumunta. So marami tayong mga kababayan, mga kagala na pumunta ng Espanya galing Poland. Pumunta sila ng Espanya mga kagala, marami akong mga kaibigan pumunta ng ibang part ng Europe, ngunit bumalik din sila dito mga kagala. Wala pa sila 1 taon doon, bumalik dito kasi nahirapan sa trabaho. Yung isa kong kaibigan pumunta ng Netherlands, so wala pa 1 taon, bumalik ng Poland, mga 3 buwan lang yata. So yung iba pumunta ng Croatia, bumalik pa rin ng Poland. Tandaan nyo last 3 years ago, may vlog kami ni biyahe ni Dennis sa Europe na bumalik sila ng Poland. Dahil nga sa cost of living at sa bahay, magre-rent ka pa. Pero pag dito, wala kang inaupahang bahay. Pero mga kagala, pag sinerte ka naman, katulad ng mga kaibigan ko sa Finland, sinerte sila, nagkapapil sila doon. So yun magandang advantage nun kung magkapapil ka. Pero sa France, sinasabi ng mga kaibigan ko, halos walang papel talaga doon. So pag umuwi ka ng Pilipinas, talagang uwian na, hindi ka na makakabalik. Hindi katulad dito sa Poland na legal ang documents. Yun mga kagala. Sana nasagot ko na yung katanungan ng ating subscriber na masugid na si Kasibang TV at sinabi niya, kinoment niya doon na kung bakit daw hindi pa ako umalis ng Poland. So hanggang sa muli, pasensya na at nasayang ko naman ang isang 7 minuto ng buhay nyo nakapanood ng vlog ko. At kung bago ka pa lang na napadaan sa aking channel is maigihing mag-subscribe at i-hit yung notification bell button para lagi kang updated sa mga bidyong gagawin ko. So mga kagala, hanggang sa muli, ito si Arjen Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living a simple life, it's the key. Thank you so much guys.